So, hello, what's up mga Kaboss Idol, no? Panibagong video, panibagong araw na naman. So, ito po, purpose ng video na to, gusto ko po mag-share sa inyo ng tips papaano at kung ano yung mga dapat ginagawa sa pag-vlog, no? Tulad dito. Hindi, charot lang. Hindi. Gusto ko lang po sa inyo i-share para at least kahit paano tulungan tayo kung ano yung mga dapat ginagawa. So, ayun guys. No? Bago pala magsimula, gusto kong i-shout out yung mga nag-subscribe sa akin. Wow! Yung mga nag-support sa akin. And then, doon po sa mga boss natin, ng mga riders. No? Good morning sa inyo. Salamat sa inyo. Hindi ko na ako kayo na isa-isa, pero alam niyo na po yun kung sino po kayo, yung mga drivers dyan, riders natin sa Joyride, tsaka sa Move It, kasi dyan talaga ako sumasakay araw-araw. So, thank you so much sa paghatid sa akin sa araw-araw ng safe po sa trabaho, sa pag-uwi, no? Yun. Kaya, samahan niyo po ako. So, ayan po, nagbabalik po ako. Good morning sa lahat. Gaya nga nasabi ko kanina, gusto kong mag-share ng mga tips kung ano yung mga dapat hindi ginagawa dito po sa pag-vlog sa YouTube. Yun. Sige, simulan na natin kasi alam niyo naman, time is gold. Oh my God! So, ayun po. Una po, gusto ko i-share sa inyo na dapat hindi tayo yung alam natin kung ano yung mga sasabihin natin dapat, kabisado na natin. Kasi para hindi tayo Stop. hindi tayo loading, no? Ganun. Kaya, importante talaga yung ganun. Kasi, pagka nag-iisip pa tayo ng sasabihin natin mismo dito sa harap ng camera, hindi magkakain tayo ng oras, mas matagal. Kaya dapat, alam na natin kung ano yung mga sasabihin natin, kabisado na natin, kung ano yung mga deliver natin sa ating mga manonood. So, ito po, pangalawa, dapat alam din natin na kung saan tayo haharap. Katulad niyan, hindi tayo pwedeng umarap dito mismo. Kasi tagilid tayo, dito tayo nakaharap. So, dapat dito tayo lagi sa lens nakaharap para straight po yung tingin natin. Dapat sanayin natin yung sarili natin na lagi tayo nakaharap sa lens. Kung mahirap nga kasi, dito kasi nasa taas. Pero dapat ganun. Sanayin natin na sa lens tayo nakaharap para yung mata natin, dito siya nakafocus talaga sa mga manunood. Kasi pag dito tayo harap sa screen talaga, sabi nga, sa kabila tayo. Parang nadadagdagan, maduduling tayo ng lalo niyan. No? Yan. So, hindi nyo pangalawang tips na alam ko na dapat yun yung ginagawa nyo. Kasi pagka sanayin nyo yung sarili nyo na sa lens po talaga tayo tumingin para at least yung mga mata natin naka-front talaga, nakaharap talaga sa camera. No? Wow! Tapos, yun nga po, sana, yun nga, effective to, yung tinuro ko sa inyo. Saka po, kasi, pagka di tayo nakafocus sa camera mismo, sa mga manonood, sabihin nila, ay, pangit ito, panoodin. Diba? Kaya dapat, dito tayo, focus tayo sa lens. Sanayin natin yung mga mata natin na sa lens talaga tayo tumutingin. So, pangatlo po, dapat lagi tayong presentable sa harapan ng camera. No? Dapat mag-ayos tayo. Kasi para at least professional tayo dito. Kasi nagtatrabaho tayo kay YouTube, dapat magtrabaho tayo ng maayos. Maayos din yung dapat yung mga video natin na na-upload. Na, yun nga, tulad niyan, na pag hindi ka nag-aayos sa harap ng camera, dapat pangit tingnan, dapat presentable talaga tayo. At dito, sample dapat may mga naririnig kayo na ingay. Katulad ako, open lang ako dito so may mga ingay talaga na maririnig kayo. Pero, dapat labanan niyo po yung ingay na yun na nasa paligid. No? I mean, ibig ko sabihin, dapat po mas malakas yung boses niyo kaysa doon sa mga naririnig sa labas. Yan.
Yan po. Kung hindi pa ganun kalakas yung boses nyo, pwede din naman kayo gumamit ng mic. Katulad dito, may mic ako nagamit. So, makakatulong din ito sa aking voice Wow! na ma-deliver ko po na maayos, na marinig nyo po yung mga sinasabi ko dito sa vlog ko. Kaya ito po ang malaking bagay din to na makatulong sa atin, no? Na nagbablog tayo. So, ugaliin natin na laging malakas yung boses natin. Kung hindi man gaano kalakas, gumamit tayo ng mga equipment na pwedeng tumulong sa atin sa pagbablog, na ma-enhance yung voice natin, na marinig talaga tayo ng ating mga viewers. Malaking bagay din kasi po na narinig tayo ng ating mga viewers, na maintindihan nila kung ano yung mga sinasabi natin. Kasi kung maliit pong boses natin, kung nagbubulong lang po tayo, kung mahina, pangit po, hindi marin, ha? Ano yung sinasabi niya? Ano yung sinasabi niya? Ano ba yan? Oh. Hindi yung viewers mo, wala, mag-subscribe talaga sila sa'yo. Kaya yun po, yun din po, isa sa tips na alam ko na makakatulong sa atin, no? Katulad sa akin na isa pa lang akong small YouTuber. Gusto kong i-share sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko para ma-increase po yung aking mga followers. Padahan-dahan, kahit padahan-dahan lang yan, unti-unti lang yan, kahit papano, nag-i-improve po. Isa sa wala ka nakikita, wala ka improvement. Tapos hindi tumataas, yung nangyayari, hindi na nga tumataas, bumababa pa. So yun yung pinakamasakit. Charot lang. Yan nga po. So sana, ito po ay makatulong sa inyo na katulad kong small YouTuber pa lang. Sana ito pong tips na share ko po sa inyo ay talagang makatulong ito sa inyo. So, ayun mga followers ko, mga subscribers ko dyan. Thank you so much sa inyo. Sana po makatulong ito sa inyo at lahat tayo umangat. Lahat tayo ay marating yung mga pangarap natin sa buhay. Saka lahat ng mga gusto nating marating, no, ay makakamtan natin lahat. So, ayun. Thank you so much po. At para ma-update kayo sa mga susunod na video, huwag pong kalimutan mag-subscribe, follow, like, and share po. And then, click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video. Yan na po. God bless!